hindi talaga sila umayon dahil hindi sila pabor sa gustong mangyari ni Digong. Mga kababayan ko, magandang gabi po, Ma'am Dayan. Ayan, di ba? Hindi talaga sila papabor. Alam nyo yung statement nila. Ito po, papakita ko sa inyo. Ayan, no, mga kapatid, basahin natin, ha. Pakita ko nga. Ayan. Sabi dito, mga kababayan ko, ito, official statement. Ayan, ha, from, paano ito? Si Bismillahirrahmanirrahim Radhem. Ayan na. Assalamualaikum warakusalam wa barakatuh. Ayan, sabi dito. As the Chief Minister of Bangsamoro, I stand firmly on directing on the faithful implementation of the previous of the comprehensive agreement of Bangsamoro or CAB, mga kababayan. Haray! Para makita nyo, ayan. Baka sabihin nyo, gino-good time ko kayo, ha. It's very clear, mga kababayan ko. Sabi pa dito, towards right to self-determination. Underlying the CAB of the recognition of justness and legitimacy of the cause of the Bangsamoro people of the apprehension chart of the political picture through democratic process that will source our identity of the prosperity and as below for meaningful self-governance, mga kababayan. Wala na tayong magagawa dito. Cotabato City, February, ayan, 2024, Hajib 2021, ayan, ang pangalan 145 AH nakalagay dito. Honorable Ahud. Ahud? Ang pangalan, apelido. Virano? Ahud B. Ibrahim. Ayan, sorry for my, correct ko yung pronunciation natin, ha. Ito po yung malinaw, mga kababayan ko. Dito pa lang po, sa sinasabi po ng Cotabato that they are not agree sa plano ni Duterte. I will explain later kung ano pang mangyayari dyan, mga kababayan ko. Meron pa, mga kababayan ko. Oops, wait lang. Ayan. Meron pa dito, mga kapatid. Ito pa, sabi pa dito, mga kababayan. Meron pa. Para malaman nyo po, mga kapatid, kasi mahirap, baka mamaya magopi na naman tayo. Diba? May mga mabanatan, magbababanat-banat na naman yung mga sentimental. Bumanat na naman sa atin. Ayan. Sabi pa dito, mga kababayan ko, ito po, sabi pa dito, para makita nyo, hindi tayo nagbibiro dito. Ayan. Sabi dito, mga kapatid, sabi dito ni, sino ba may author nito? Ayan, si Galvez. Ayan, call for unity of Secretary Carlito G. Galvez Jr., Presidential Advisor on Peace Recognition and Unity. February 2, 2024. And when we as the Filipino are united, therefore a peace, development, and prosperity. But we as the people are divided. There are instability, undevelopment, and disorder, mga kababayan. Sorry. Sabi pa dito, mga kababayan ko, let's us therefore turn away from any call on or movement that aims to destabilize our beloved nation. Yan, hindi sa atin nang gagaling yan, mga kababayan ko, especially to separate separate Mindanao from the rest of our country, mga kababayan ko. It's very loud and clear, mga kapatid. Sabi pa po dito ni Galvez, mga kababayan ko, sabi pa po dito, for this call for the separation of is untamed to the letter of the spirit of the Philippines Constitution, which is the bulwark of our nation identity as the people. Second, I guess against the principle of the country which is already benefiting for enjoy
and enjoying for the dividends of the comprehensive peace process that puts in the end to the decades armed conflict of Mindanao, mga kababayan ko. Sabi pa dito, as a Filipino, let us, ano ba to? Labo dapat pala pinasend ko sa ano. As a Filipino, let us therefore continue supporting the Marcos administration peace reconciliation and unity agenda for dividends on the peace or upon us and are now being fit for by everyone, mga kababayan ko. Sabi pa dito, mga kababayan ko, the members of those former revolutionary groups are now playing active part of the nation building. Aray. Yari ka dito, Maudigs. They are helping nation government to promote genuine peace and suitable development in the Bangsamoro through exclusive people certain moral governments. Mga kababayan. Now, mga kababayan ko, paano pa ngayon papalag si Mau, mga kababayan ko? Kasi kung mismong Bangsamoro disagree sa plano nila, wala tayong magagawa doon, mga kababayan ko. The Muslim ay nagsalita na para sa bansa natin that they are not agree sa sinasabi at gustong mangyari ni Duterte. Diba, mga kababayan ko? Ngayon, eto ang tanong ko sa inyo. What if natuloy yung problema na yan, mga kababayan ko? Alam mo ang gagawin niya dito? Pagsasabong-sabungin niya lahat kahit Muslim, mga kababayan ko. Totoo. Pagsasabong-sabungin niya lahat pati Muslim. At ang nakakatakot doon, mga kababayan ko, yung mga armed group noon na nabuo kagaya ng MNLF, nila Durmiswari, nila BIFF, sila ganito, sila BARM. Lahat ng yan, mga kababayan ko, may kanya-kanyang mga sundalo. Lahat ng yan. Imaginein mo, yung isang malayang lugar, isang malayang Mindanao ay tatanggalan mo ng gobyerno. Ay, mga kababayan ko, magkanya-kanyang panikan sila dun. Diba? Kasi bakit, mga kababayan ko? Kasi parang ang dating niya, revolutionary government ba gagawin mo dun? Mga kababayan ko, kung sila nga sa BARM nagtitiis, ipinanalo nila yung dapat nilang maipanalo sa gobyerno nila, mga kababayan ko, upang makamtan nila yung kalayaan na hinihingi nila. Pero kung sasabihin ni Mau na ganito na lang, i-divide ko yung Mindanao, bahala kayo diyan, hatiin natin to. Sino ka para sabihin yan sa taong bayan? Ang mahalagang pinaabot ko dito sa mensahe na to, mga kapatid, na kahit ang MNLF at BARM, ang ating MILF, at yung mga leaders po nun na kagaya nila Durmiswari, ni Ahud Abrahim, ay hindi po pumapabor sa gustong mangyari ni dating Pangulong Duterte. Para kayo sinampal dito ng taong bayan. Like I said, mga kababayan ko, isang bansa tatanggalan mo ay isang malayang Mindanao. Tatanggalan mo ng gobyerno. Pas pababayaan mo anong mangyari diyan. Alam mo anong mangyayari diyan? Magbabakbakan yang mga grupo na yan kung alam nyo lang. 'Di ba? Kung talagang sa puso nyo ay para sa Pilipinas, ayaw nyo na may dumadanak ang dugo. Kung si Ferdinand Marcos nga lumayas na lang ng Pilipinas kasi ayaw niyang mapahamak yung mga hinostage dun sa people power kuno. Kaya dahil sa ayaw niyang magkaroon ng dumanak ang dugo, ayaw niyang dumanak yung ganyan, lumayas siya sa Pilipinas. Pinalayas siya dyan sa Malacanang. Naitapon siya sa Hawaii. Wag lang may dumanak ang dugo. Kasi ang banta sa kanya, bobombahin yun pag hindi siya bumaba. Sobrang awa nung matanda. Yun, ang matanda.
Sobrang aawa nung matanda dahil ayaw niyang may magbuwis ng buhay, umalis ng Pilipinas, mga kababayan. Eto, may awa ba tong matanda na to? Pag-aaway-awayin niya yan, akala nyo biro yun? Alam mo kung mag-away ang mga yan, hindi po suntukan. Totoo lang, barilan. Sabi ko nga 'di ba? Sabi ni Maharlika, ang kalaban natin si Lisa. Ang kalaban daw ng taong bayan si Lisa. Pero ba't ganito ang pinapakita nyo kung lalaliman natin yung pakikipag-usap dito, yung pagsasalita dito? Ang totoo niyan mga kalaban ko, ang kalaban natin hindi po si Lisa Hindi ang gobyerno, hindi si Marcos, hindi si Romualdez. Mga kababayan, yung mga nagdidesisyon po kagaya ng paghiwalayin ng Pilipinas. Yun po ang gusto ko sa ipahatid sa inyo, kung mapapansin ninyo mga kababayan ko. Kasi mabigat yun. Imagine that mga kababayan ko, para sa pangsarili mong kapakanan na makatakas ka lamang sa problemang pwede mong kaharapin, isusuong mo ngayon ang pangsarili mo na, pwede ko naman i-divide tong Mindanao, ako na lang maghari dito. Pwede naman, mga kababayan ko. Kung ang norte, may tigre ng norte, may Lion King naman tayo sa Mindanao, mga kababayan ko. Ganun na lang, mga kapatid, di ba? Tama naman ako. Bakit? Di ba mali? Kung si Marcos Jr., tigre ng norte, magkaroon tayo ng Lion King ng Mindanao. Di ba? Pwede naman. Yun ang pinaka kung gusto mong mangyari. Kaso nga lang, hindi papabor sa iyo ang taong bayan. Mga kababayan ko, yan yung pinaka na nakikita namin dyan. Hindi naman ako expert pagdating doon sa pag-a-analysis ng mga ganun. Pero, yan yung mga possible na pwedeng mangyari. Kahit sa mo naman tignan mga kababayan ko For example, naging bansa yan. Naging bansa, naging states. Naging state yung naging country ang Mindanao, mga kababayan ko, at nahiwalay sa Pilipinas. Do you think, mga kababayan ko, magtatagumpay? Magkaagawan ng power yan. Tandaan nyo po, napakarami po. Ito totoo marami pong kaharian sa Mindanao. Totoo, marami pong kaharian sa Mindanao. If kung makikita nyo, merong sultan dyan. May sultan dito, may sultan doon. Paano kung tong si sultan gustong agawin tong pwesto at kumuha dito at maupo dito? Mga kababayan ko, magtatagumpay kaya yan? Sa tingin nyo maaawat ba ni Digong yan? Hindi, mga kababayan ko. Wala, hayaan niya lang yan. Mga kapatid, maluloss of power tayo dun mga kababayan ko. At ang higit sa lahat ang magiging kawawa dyan, tandaan nyo, taong bayan. Mga kapatid. Kaya pag pinaltan ni Alvarez yan, pinaltan nila Digong yan, away talaga tayo. Huwag niyong pahirapan ang napakarami at milyong Pilipinong kapatid nating Muslim at kapatid nating Kristiyano sa Mindanao para lamang sa pangsariling interes at para lamang na maitago ang inyong gustong mangyari sa bansa. Got ng mga kababayan natin, ultimo na mga Muslim. Mr. Dating Presidente Rodrigo, ito yung boses ng ordinaryong Pilipino. Okay? Ito po yung boses ng ordinaryong Pilipino sa atin. Papainggan ko po bago po ako mag-ano. Pakinggan niyo po. Ihiwalay yung Mindanao sa Luzon at Visayas? Hindi po. Ikaw po, te? Hindi rin po. Taga saan po ba kayo? Ako pa Mindanao. Ako Ultimo yung taga Mindanao, ayaw paghiwalayin ng Mindanao sa Pilipinas. At ito pa nakakagulat mga kababayan ko. Antipolo. Bakit po ayaw nyo? Bakit mo ayaw mo? Kahit kayo noon may passport pa bago. What? Para may passport? Oh my God. Seryoso ba kayo? Ihiwalayin nyo yung Mindanao, tapos lalagyan nyo ng passport, pahihirapan nyo yung Pilipino? Ay, nako! Kaloka kayo! Si Rodrigo para sa Pilipino. Taragis na yun. Passport? O bago ka pumunta doon ng Mindanao? Okay ka? Hindi. Kaya
mo daw. Alright, thank you po. Thank you. Sensyon na sa istorbo. Tatanungin lang kita, sang-ayon ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Ang sa akin lang naman po, kung yun po ang nakakabuti na ihiwalay ang Mindanao sa mas mabuting ganun na rin po. Pero kung hindi naman po nakakabuti, di wag na lang po. O kung hindi nakakabuti, wag na lang po. Ang ganda ng sagot ni ate. Tuloy. Kasi marami pong yung mahihirapan po, yung mahihirap na pupunta dito ng Manila. Tapos kailangan pa nilang mag-passport, kailangan pa nilang kumuha ng mga dokumento. Kaya kung sa akin po, mas mabuting wag na lang po. Bandang huli sinabi ni ate, sa bandang huli sinabi niya, mas mabuting wag na lang po. Ay, mga kapatid kapatid nating Muslim yan. O, ayan. Mga kababayan ko, ang nagsasabi, tagsasaysay. O, tuloy. Yung mga passport. Alright. Salamat po. Thank you po. Ate, istorboin lang kita. Sasang-ayon ka po ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Hindi po. Bakit? Kasi na rin po yung naging part ng ano natin ng bansa natin. Correct, naging part ng bansa natin. Marami na rin pong mga natutunan pinag-isla. Kapayag ka rin po ba na kailangan pa ng passport? Passport bago pumunta ng... Hindi kasi ano natin yun bansa pa rin natin, hindi naman. Di ba? Sino ba nagpapakalat ng passport? Hello, Ate Trixie Villa 11. Yung iba. Alright, thank you po. Thank you po sa komento. Sir, kamusta yung dito? Mukhang malakas benta natin Okay naman po. Minsan mahal, minsan mabili. Kaysa naman dati, no? Opo. Dati wala talaga Wala talaga. Ngayon, buhay na buhay itong Buhay na kasi may bagong pasyalan na tayo dito. O, yan, gawa. Marcos Administration pala yung nagpagawa niyan, yung bagong pasyalan ngayon sa Maynila, ha? Marcos Administration. Kung si Duterte, pinangunahan yung pagpapagawa ng tulay to Intramuros to Binondo. Si Pangulong Bongbong Marcos, bahala doon sa baba. Yan. Gawin lang kita, sang-ayon ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Hindi. Hindi ako sangayon. Bakit po? Kasi yan ang nakapabuo yung Mindanao talaga sa Pilipinas. Ayan, hindi mabubuo ang Mindanao kung hindi kasama sa Pilipinas. Sana narinig to ni Mau. Yan ang pinakamalaking kuha natin, yung Mindanao. May nagsasuggest po kasi na lalagyan daw ng passport bago ka makapunta ng Mindanao. Sang-ayon ka rin po ba doon? Ako hindi, kasi hindi ko alam yung iba. Kasi hindi ako taga Mindanao. Kung taga Mindanao ako, hindi ako sasangayon. Kasi Kung taga Mindanao daw siya, hindi daw siya sasang-ayon. marami ka pang kukuha ng mga requirement at papilis. Yun lang po. Thank you, sir. Thank you. Okay. Yan yung mga past natin na pinag-usapan, no? Ako naman kasi ayoko mag-overtime. Naalala ko may mga influencer din na katama natin nag-i-start ng maaga. And ayoko naman din na hindi nyo sila napapanood, no? Anyway, mga kababayan ko, no, isa yan sa mga recap lang. Balikan natin. MNLF leaders, Mindanao leaders, also the congressmen are disagree kay PRRD. Mga kababayan ko, tandaan nyo to sabi nyo, disagree ang mga congressman at mga leaders sa Mindanao. Second, I think that si Byron sinungaling kasi gumagawa ng kwento, tinutularan lang si Hitan. Pangatlo, narinig nyo yung mga dapat yung marinig sa Pilipino. No, example lang yan. Maliit lang yan. Pero mga kababayan ko, lagi nyo itong tatandaan. No? Lagi nyo itong tatandaan. Kahit na anong mangyari, kahit na dumating sa punto na ang Pilipinas ay nakaharap sa matinding pagsubok, never nyo dapat i-blame sa government. Pag dumating tayo sa matinding pagsubok kasi kung tayo nararamdaman natin yung pagsubok na hinaharap natin, for sure hinaharap din nila doon yung matinding pagsubok. No? Pasensya na rin kung bakit ko mga kababayan ko, pasensya na rin kung bakit sinusuportahan ko ng ganito si Presidente. One of my reason is gusto ko ipa-inform, gusto kong malaman ng taong bayan na ito yung ginagawa natin. Ito yung ginagawa ng Pangulo. We know na maraming mga taong wawasak sa atin someday. Maraming mga taong gugurgur sa atin someday. Kahit siguro mga dati kong kaibigan, mga kaibigan ko. Darating ang panahon na magbabangayan din kami because of our principle. Sabi nga nila, mga kapatid, no permanent friends sa politika. Mga kababayan, great topic today, boy.
Tita Emily Sipagan. Kunin ko lang po yung attention niyo. No? One of these days, mga kababayan ko, nakakakita ako ng, o nasisense ko, yung ibang kaibigan natin, lumalayo sa atin. Totoo. Because, hindi fit yung principle namin. Ang prinsipyo ko kasi, mga kababayan ko, gusto nilang hindi porke nakasama ko ngayon ng tao, hindi ko na pwedeng yan. Kahit sabi ko nga sa inyo, kahit si President Marcos, magkamali yan. Kung magkakamali si President Marcos, itatapik ko yan. Iko-content ko yan. Maglalabas ako dito ng sentimento. Kung magkakamali yung presidente ko. Diba? Mga kababayan ko. Kasi sabi ko sa inyo marami na ako naririnig na what we call this disappointed sa akin na mga kaibigan. Pasensya na kayo, no? Pasensya na kayo. Kung dumating sa punto na yung pribadong buhay natin, kung tayo man dito sa social media magbabanatan, i-debunk nyo yung sinasabi ko. Pero kung pribadong buhay natin, pakikialaman nyo at gusto nyong ilabas sa social media, wag tayo magkasubukan. Kasi mas madaling magdemanda pag ganyan ang ginawa nyo.